Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang Panginoon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, alam niyo po sa chapter 14 ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, may isang napaka-importanteng, napakahalagang paalala para sa atin si San Pablo. Sabi niya, ang bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos. Ang pananagutan natin ay sa Diyos. At ang pinakamahalagang hatol, pinakamabigat, pinaka-importante, at
kailangang bigyang pansin na hatol tungkol sa atin ay ang hatol ng Diyos, ang paghuhusga ng Diyos, ang pagtingin ng Diyos sa atin. At mga kapatid, pinapaalala ni San Pablo sa atin na higit sa anuman, higit sa kanino man, ito ang ating pinaka pananagutan. Minsan kasi, nananagot tayo sa iba, imbis na sa Diyos. Yung iba sa atin, ang pananagutan ay sa politika. Takot mahusgahan ng politika. Takot mahusgahan sa partido, sa ideolohiya, no? Takot mahusgahan kung kanino kakampi o kanino kalaban. Kaya tuloy kinakalimutan yung pananagutan sa Diyos. Yung iba naman, ang pananagutan ay sa pera at kita. Gagawin ang lahat para kumita, para sa pera. Para bang nagiging alipin na ng pera at kita. Kaya naman kinakalimutan ang pananagutan sa Diyos. Yung iba naman, ang pananagutan ay sa hiling ng laman. Yan. Gagawin ng lahat, makuha lang yan. Ang iba, ang pananagutan ay sa sariling yabang. Gagawin ng lahat, makuha lang ang yabang. Mga kapatid, kapag pinili natin magpakaalipin, mga buhan, sa mga bagay ng kamunduhan, bibiguin lang tayo niyan. Sabi ni San Pablo, iisa lang ang mahalagang hatol sa atin. Iisa lang ang mahalagang pananagutan natin. Ang pananagutan natin sa Diyos. Pananagutan sa Diyos. At ano ba ang hatol ng Diyos sa atin? Sabi sa Genesis chapter 2 at chapter 1, nung pinagmasdan ng Diyos ang kanya nilikha, lubos siyang natuwa. Yan ang hatol ng Diyos sa iyo. Kinatutuwa ka niya. Ika'y kalugod-lugod na anak niya. Kaya ba't pa natin kailangan magpaalipin sa mga huwad na pananagutan? Iisa lang ang totoong kailangan, ang pananagutan natin sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ipupush pa nga ni San Pablo eh. Sabi ni San Pablo, di sa sarili mo, hindi ka, wala kang pananagutan. Sabi niya, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. Hindi tayo namamatay para sa sarili lang. Kahit sa sarili mo, wala kang pananagutan. Ang buhay at pagkamatay natin ay para sa Diyos. Bakit? Kasi alam ni San Pablo na ang tao alipin ng kasamaan. Madalas, masama ang paghuhusga sa sarili. Mababa ang tingin sa sarili, masama ang tingin sa sarili. At madalas, alam niyo po, ito nakikita ko, ugat ng maraming kasalanan. Kapag masyado tayong natutuon
sa sarili nating kabiguan tungkol sa sarili natin. Yan. Diyan tayo nandaraya, nanlalamang sa kapwa, at nananakit ng kapwa at sarili. Pero sa kabila ng ito, ang hatol ng Diyos ay hindi nagbabago. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Ano ba lang mangyari? At ito lang ang pananagutan natin. Higit sa lahat. Meron akong kakilala na humaharap sa napaka-stressful na buhay araw-araw. Araw-araw, napaka-stressful po ng buhay niya. No? Yung trabaho niya, stressful. Yung mga katrabaho niya, stressful. Sa bahay nila, stressful. Yung mga kasama niya sa bahay, stressful. Talagang napakarami niyang stress sa buhay. Talagang pag marinig mo ang kwento niya, parang ikaw rin ang mabibigatan at mahihirapan. Pero nagtataka ko kasi ang gaan niya kasama. Para walang bigat sa puso niya. At hindi naman siya lagi nakangiti at di siya laging mukhang masaya. Pero ramdam mo na lagi siyang mapayapa. Kaya nung minsan, dahil na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi ko, ang dami mo na kwento sa akin na problema. Bakit? Napakapayapa mo. Napakagaan ng mukha mo, ng puso mo. Why are you at peace? What gives you lightness? Sabi niya sa akin, Father, araw-araw paggising ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. At tuwing nagpapasalamat ako sa Diyos, naaalala ko na mahal niya pa rin ako. May mga problema ako, may mga kasalanan ako, pero mahal niya ako. Sumikat ang araw, nag-umaga, ibig sabihin mahal niya ako. At doon ko po sinisimulan ng araw lagi. Sabi ko, wow. Yung ibang tao paggising sa umaga, nabubwisit na. Naiinis na. Sa mundo at sa sarili nila. Pero siya, ang una niyang inaasikaso ay ang pagtingin at pananaw ng Diyos sa kanya. At ano ang hatol ng Diyos sa kanya? Mahal. Mahal. At ito ang ating pinaka-pananagutan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat hindi nagbabago ang hatol mo sa amin. Mahal mo kami. Ano man ang mangyari. Nawa ang mga puso namin. Ikaw lang ang maging tanging yaman at tanging pananagutan. Amen.